Ayan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tayo po ba ay na-bless ngayong araw na ito? Amen! Amen! Ayan, magsitayo po tayo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Sabi po sa mga taga-Roma 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Palakpakan po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Sa puso ko, hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako, ako'y walang takot. Ikaw ang kasama ko. Yes, Lord. Sige, wag po tayo mahiya. Ipalakpak po namin ang ating kami sa Panginoon. Para po sa ating Panginoon ito. Amen! Puso ko'y nananapig sa banal mong pag-ibig. Yakap mo'y walang maliw, nadarama bawat sandali. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Yes, Lord, sa kapangyarihan mo, Panginoon. Sa kapangyarihan mong taglay, buhay ay tumagal. Kagalingan! Kagalingan ay nakamtan, buhay ay sumigla. Karapat-dapat lang, napapurihan ka. Pasasalamat ay sasambitin tuwina. Yes, Lord, lahat ng mga nananabik sa ating Panginoon. Puso ko'y nananapig
Lord, hallelujah, Lord. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo, Panginoon. Ikaw ang aming bukas, Panginoon. Hallelujah. Ilapit po natin ang ating mga puso sa Panginoon. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, ukay tamis. Minsan pa sa buhay ko. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, ukay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap
natin awitin sa buhay ko. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay kami. minsan pa Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay namin. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos. minsan pa napakasarap magpuri. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Wala nang aalalahanin pa. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Nandito po kami po sa mga lumapit ang nagsusumama sa naroon. Nais nagsusumamo, di na nais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katapuin. Minsan pa lumalapit, nagsusumamo, di na nais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katapuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di na
ako bibihuin kailan man. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamahal sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Oh, Pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kanlungan. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang kaming kong kaligtasan. Walang ibang itataas, Jesus, ikaw lamang. Pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kanlungan. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang kaming kong kaligtasan. Walang ibang itataas, Jesus. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Minsan pa ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita. Yes, Lord, praise God, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo. Yes, Lord. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil narito po kami upang purihin, sambahin ka, Panginoon, sa mga oras ito. Maraming salamat, Panginoon, sa blessings na binibigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Bagamat alam po namin, Panginoon, na may mga suliranin, Panginoon, kami, pero patuloy po kayo nandyan at gumagabay sa bawat isa. Thank you, Lord. Thank you so much, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon, ang itatanghal namin sa buhay namin, Panginoon. At ikaw lamang ang Diyos. Wala na pong iba, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, kung may mga karamdaman man, Panginoon, ng mga members at sa mga pamilya po namin, nawaya, gumaling po sila. In Jesus' name, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, at naramdaman po namin ang iyong spirit sa mga oras na to, Lord God. We praise you, we worship you, we adore you, Lord God. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Ayan, manatili po tayo nakatayo at batiin po natin ang isa't isa. Batiin po natin yung ating nasa kaliwa, sa kanan, sa harapan at sa likuran. Yes, Lord. Lahat tayo dito ay magkakapatid para sa ating Panginoon. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other for each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to be loved, to be strong and to be loved, to be strong and to be loved. Ayan, palakpakan po natin ulit ang ating Panginoon. Kaya pwede na po tayong maupo. Ayan, maraming salamat po sa mga nakapunta ngayong araw na ito. Dumako na po tayo sa ating announcements and schedule. Ayan, church activity schedule, Sunday service. Nagsisimula po tayo ng 4 o'clock p.m. hanggang 6 o'clock p.m. And Kids Sunday School after praise and worship. And youth Bible study. Wala yung mga youth natin. Si Akiyu lang ang nandito. Nag-i-start po sila ng 2:30 p.m. hanggang 4 o'clock p.m. And yung ating Lord's Supper every first Sunday of the month. Kaya sa first Sunday ng February ay magkakaroon po tayo ng Lord's Supper. And nagsimula na po kami kahapon para sa mga new beginners class. Every Saturday po yan sa oras na, ganyan pa rin oras. 4:30 p.m. hanggang 5:30 p.m. At para naman po sa discipleship training, every Saturday din, 5:30 p.m. at 7 o'clock p.m. JTCS Staff Prayer and Meeting, every Thursday po yan. Nagsisimula po kami ng 4 o'clock p.m. Kaya kung may mga prayer request po kayo, huwag po kayong mahiyang magsabi or mag-message sa messenger. O kaya isulat nyo na lang sa papel tapos ihulog nyo po dito sa Dropbox at bubunutin po natin mo. Ayan, joke lang po yun. Ayan, next po, dumako na po tayo sa tithes and offering. Sabi sa Malakay 3 verse 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ayan, dapat po ay magbigay po talaga tayo para sa ating Panginoon. Ayan, ako na rin, diretso na. Kaya mag-aandog po ako ng isang awitin habang nag-aano po kayo ng offering.
po ay para sa ating Panginoon. Maraming salamat, Lord. Kabutihan mo, ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa'yo, Diyos, nabuhay ang pag-asa. Hindi ko maiayan, taos-puso pasalamat sa mga biyaya mo. Laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natamo. Ayan, tinatawagan ko na po ang aking... Joke lang po. Sorry. Hindi naman po. Nasobrang sa intro. Nasobrang. Nalito lang. I have the privilege para introduce ang ating speaker for today, si Pastor Tomas Aquino. Isa po siya sa, matagal na namin siyang kasama, and also young people pa yan noon. At natutuwa ako dahil sa mga nagiging estudyante ko noon, mga
nalalaman ko, bigla na lang pastor. Yan. And talagang, as a teacher, iba po, as a teacher, talagang nagpupuri ako sa Panginoon dahil, syempre, nandun ka para gamitin ng Lord para turuan itong mga youth, na children, and then yung mga young people. And nagpapasalamat din ako sa Panginoon na dahil binigyan niya rin ako ng pagkakataon para sa ganong ministeryo. At natutuwa po ako dahil sa mga nababalitaan ko na yung mga estudyante ko noon na sa church namin dati ay ngayon ay pastor na. Isa dyan si Pastor Tommy. Engineer siya. Civil ka ba, Pastor? Oh, civil engineer siya. Pero tinawag siya ni Lord sa full-time ministry ng sa atin, sa bawat isa sa atin. Wala na pong marami pang sasabihin. Andito na po si Pastor Tomas Aquino. Magandang hapon po. Medyo malaki yung boses ko. Yung brother din. Panipisin ko ba? Kami dalawa is based po ng time na yun. Ano tungo po ako nung una ko nakita yung simbahan. And then, oh Lord, salamat. Kasi po, marami po sa mga kasama ko noon ay nagkalat na po sa iba-ibang lugar ng Metro Manila. And then, thank you Lord kasi hindi na tumayo dito sa Palo kung saan simula ang The Lord is My Shepherd or YesOS. Yan. And naging bahagi po ako ng YesOS since 1987, 1985, Sunday school po ako doon, bakit natin, pakuslit-kuslit sa bahay namin. Doon, punta simba. Sa church, hindi pa ako nagkata ng worship. Papupunta ako doon para din ang Sunday school. Yan. Sila yung naging teacher ko, sila Ate Mariel, marami po. Yan. And then, 1991, narisip ko yung calling kay God. In 1993, 1992, naisara ko mag-full-time convert. Pastoran. Yan. Up to now. Mas tanda pa ata natin pastor, sa likong mga dito. Okay. Diyan po sa isa ng simbahan ng nagpapastoran ko, doon po sa Teresa. Nag-start kami as maliit na simbahan tulad dito. Actually po simbahan ko namin 50 na katao. Puno na. Parang dito. Puno na kagad. Okay. Start po ako, no? Eh kung ano kayang dapat i-share sa Sunday? Okay. Sabi ko lang is, meron po akong naging pangako kay Lord. More than a year. Sabi ko ng Lord, i-testify ko that you are true God. Totoo kang Diyos. Ibig sabihin, totoong Diyos, by faith, yes, we believe that there is God, merong Diyos, pero yung tinatawag na you will experience God personally, ay talagang isang hirap. Diba? But this time, siguro as I study the Bible, sa Jeremiah chapter 33, verse 1 to 3, and then unti-unti po isa sa inyong testimony, no? Ito yung isang testimony na hindi galing sa libro, hindi sali sa buhay na ginawa ng Panginoon. People will start to pray. Heavenly Father, we thank you for this afternoon and we ask your Spirit to be upon us. Cleanse us, Father God, and may word us ang tumimo sa aming puso. Ikaw bumakaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Kasi sa kayo, wala po akong nangyaan na sunod po kung ako'y makabalik. Dadali ko na po. Eh, kaya po minsan, kunin ko sa aking messenger, sa natakpan na siya.
hindi ko po nakuha. Sabi sa Jeremias, chapter 3, verse 1-3, basahin ko na, muling nagpahayag si Yahweh kay Jeremias, samantalang ito'y nakabilanggo at mahigpit na binabantayan. Ngayon ang sinabi sa kanya, ako ang lumikha, umukis at nagayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Kung mananangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipapahid ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Ito tayo magkakonsentrate sa verse 3. Kung mananangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Una po, sino po si Jeremias? No? Si Jeremias po ay isang propeta na ginagawa ng Panginoon. And then siya po ay talagang very, the Lord is using him even though sa kabila ng kanyang hirapan. Sa kabila ng lugar po na ang kanyang pong bayan ay nasasakop o nagkaroon ng struggles. At siya mismo ay mayroong struggle sapagkat siya po ay nasa bilangguan at mahigpit na binabantayan. Paano kaya si Jeremias nung mahigpit isang propeta, mahigpit na binabantayan? Sapagkat alam ng mga nagbaban sa kanya, siya po ay lingkod ng Diyos. At bilang lingkod ng Diyos, alam niyo may mga bagay na mangyayari, no? At hindi alam. Even though yung mga binago sa kanya ay hindi mananampalataya. But siguro sa mga sabi-sabi sa mga nila na God of Israel ay totoo. Kaya ang lingkod na si Jeremias, no, ay taglip mo niya ang kapangyarihan ng Panginoon. So, ginagamit ang Panginoon by that time. Kaya yan po ang ginagawa na may pik na binabantayan ng si Jeremias. At dahil po doon, God talk to him. Sa po'y kinausap ng aking ganito. Okay, may mga bagay tayo makikita doon, na siyang magiging mensahe natin ngayon. Sabi nga nun, si Jeremias po nasa bilangguan at ang kanyang mabayan ay nasa gitna ng struggle. But God always initiate conversation or communication. Ibig sabihin po noon, sa kabila ng katayuan ni Jeremias sa bilanggo, sa kabila ng mga kalagayan ng kanyang bayan at Israel, ay si God mismo ay nangungusap at laging nangungusap sa kanila. Sabi nga, He always wants to reveal everything sa mga Israelites. Okay. At tunay na laging nangungusap ang Diyos sa lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. Kaya napakalaga po na ang bawat isa po, even though may struggle po tayo, no, may problema, hindi may problema. At sino po ito ang walang problema ito sa buhay? O, di lahat tayo may problema. So dito ang talagang minsan ay parang pili niya, ako yung kabilang ko sa isang bagay na hindi ko kaya matakasan. Diba? Yan si Jeremias na kabilang ko. At may pit na binabantayan. Pero sabi na nun, God talk to Jeremiah. Kaya hindi po hadlang po kung kayo ay nasaan. Ano man ang sitwasyon nyo, tandaan nyo, God is always, kung Diyos ay laging handang mangusap sa inyo. Tulad ni Jeremias. Kaya ano po yung ako'y nagpunta kay God, ang lagi pong sakripismo talaga. May mas struggle sa buhay. But, sabi ko, Lord, sa kabila ng mga bagay na struggle sa akin ko, Lord, talk to me. And God is always, ay natutok po siya, nangusap po sa akin. Kaya napakaga po, no? If God talked to Jeremiah, sa kabila ng kanyang kalagayan, God is always hindi nagbabago. God is same pa rin noon kay Jeremias at hanggang ngayon, at sa ating panahon, God will ready to reveal and talk to us. Handa po niya. Actually po ito po, nilipid po ng God kay Jeremias ang plano niya sa Israelites. Okay. Sinabi niya dito, even doon sa kaibansa ng mga bagay at certain meron po mga bagay na survey under ng Babylonia, no? Captivity. But God talked to Jeremiah. Sabi niya nun, manalangin ka at ako tulungan sa iyo at ipapahid ko sa iyo ang mga bagay na hiwaga, no? May hiwaga at kamanghamanghang bagay na hindi pa nakikita ni Jeremias. Kaya the Lord wants to talk to Jeremiah and talk to Jeremiah sa kabila ng mga bagay na problema niya.
Ang tanong ngayon sa inyo, sa atin, nangungusap pa ba si God sa atin? Hello? Ano yung sinabi ng God sa inyo muli? Actually po, how God will talk to us? Marami po sa atin, marami ito. God talked to Jeremiah, no? Bilang prophet. But tayo at ordinary, no? Ano paano kayo nangungusap sa atin? Actually, maraming paraan. Maaaring ang pinakamahalagang paraan o number one that the Lord will talk to us through His Word. Amen? The Bible. Yan. Kaya mahalaga po ang Bible talaga. Mahalaga po yung salita ng Diyos. But without the Word of God, it's important for us to know His will, His plan, His words. Posible. Mahalaga po ang salita ng Panginoon. Even though marami pong mga pagkakataon na God will talk to us to dreams, no? Or someone na mayroong pupunto sa atin sabihin ng ito kapatid. Pero that is mga special cases with a purpose. But every day, God wants to talk to us. Amen? Ano mo yan na araw-araw gusto sabihin sa inyong Panginoon? Pero gawin nyo, sa kanyang love letter. Sa kanyang salita. Amen? Amen. Okay. Pangalawa po, sabi yun sa verse 2, ganito ang sabi sa kanya ng Yahweh, ako ang lumikha, umugis at nagayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Sabi sa verse 2. Sa verse 2, ang nagpapakita ko ito, because gusto nang ipakita ng God kay Jeremias kung sino siya. Ipaalala sa kanya, sabi niya, ako ang lumikha, umugis at nagayos ng buong daigdig. Sabi niya, Yahweh ang aking pangalan. Actually, si God po, hindi lang po sa kilala, mas kundi ipinaalala sa kanya that our God, that God of Jeremiah, is a powerful God. Ako'y umikutan God. God is able to do everything, can do anything. Ano po yun? Na ang Diyos natin, na Diyos ni Jeremias, ang lumikha, bumugis, nagayos ng buong daigdig. Sa po lahat yan. Kung kabinginan sa kanta, kung kaya niyong gawin yun, napakit lang po ng ating problema. Diba? Napakit po mga bagay na araw-araw din nararanasan. God is able. God is powerful. Para gawin ang mga bagay na yan. At kaya niyong gawin ang bagay. Nalala ko po ng pinag-aaral sa UP Caloocan. Way back 1980s. And then nakaupo ako sa isang bus, love bus. Kasi nakakaalan, wala akong ganito na siguro yung kulay blue. Tapos kaya ko doon. And then pag sa'yo ko doon, may katabi ko na lalaki na parang umupo sobrang dinigit-git niya ako. Wala ko, parang hindi naman siguro lasik, pero halos din ako ng maayos. Sabi ko, Lord, parang hirap dito. Hindi ako komportable. Kaya parang araw mo siya may aling na nito. Ang dalawa ang yan. Sabi ko, in the name of Jesus, please Lord, alisin mo po itong dalawa. Pagdating po ng ganong elemento, doon pa lang kami sa Bedowa, biglang pumalag na madali at mabagalit eh. Lord, thank you. Diba? Simpleng bagay, at God is powerful. Diba? Hindi ko sinaway. Hindi ako muna sa kanya. Hindi nag-reward. Paalisin mo ang lalaki nito. Pero, nagpara ka agad at lumuwa. God is so powerful. Ang Diyos ay mapangyarihan. Doon sa panahon ni Jeremias, kaya niya gawin na lahat. At siya ang lumikha ng langit at ng lupa. Amen. 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 Actually, this message ay gusto ko ipalakit sa inyo na ang Diyos ay talagang totoo. Marami, simula pa lang yan. Actually po, nung gumagawa ko ng sermon, punong-puno yung utak ko ng testimony. Hindi ko, ano pa rin itong pipili ko para sa kanila? Hindi ko kaya siya lahat. Baka mamaya, ako din kaya ng bukas umaga. Overnight, pwede. Diba? Para kami, 4 to 6. Okay. And ang ulit po, Brother Min,
Okay lang po, kahit 1.5 hours. Okay. Ako, magpapamirin ka na. Pero Okay. po, pero po. Ulitin ko po yung sa verse na, no? Sabi niyan, ito ang sabi sa kanya, ako lumikha na tumugis na talayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Si Jeremias ay propeta na. Tinawag siya at kilala niya na si God. But sabi niya noon, Yahweh ang aking pangalan. Sinabi niya yung kanyang kakayanan at sinabi niya ulit ang kanyang pangalan. Yahweh ang aking pangalan. Ano yung sabihin nun? It's not only powerful, but God wants yung tinatawag na intimacy with Him. Okay? Kung sino sa inyo pag marapit na halala, no? Oo, kamusta na? Ako si ano, ha? Ano na yan, di ba? O, sabihin, kilala mo na ako lang. Dito po, kilala na siya, pero patuloy siya nagpapakilala. Ako si Yahweh. Okay. Ano po? If you want to experience God, His blessing, His power, kailangan ko talaga yung totoong maniniwala ka na siya ang Yahweh, siya ang Panginoon at wala nang iba. At nais po niya bilang siya ang Panginoon, not only to know Him, but also to have intimacy with Him. Yung maging intimate, yung close. Sino sa inyong maraming ka-close? Sino yung pinaka-close niyo? Well, ba? At sa close niyo, hindi niyo nasabi yung mga sikreto ninyo. Diba? Sila po. Sila. At dyan mismo, nagkakautangan, di ba? May sinakaw po talaga yun. Kasi close kayo. Kilala mo siya, papayahan ka niya. Intimate kayo. Kahit na mong gawin, sample, kaya mo siyang sagot kita, brother, sister. Kasi intimate kayo. Ito si God, ako si Yahweh, ang aking pangalan. Inaalala ng God kay Jeremias, ako ang iyong Diyos. Ako ang makapangyarihan. Sagot kita. At sabi ko sabihin ni Yahweh sa akin, sagot kita. Amen? Amen? Amen! Amen. Okay. Kaya po, si Jeremias, even though kilala si God, but still, sabi ng God, ako si Yahweh, kilala mo ako. Alam mo na, naranasan mo na ang aking kapangyarihan, ang aking pagmamahal. Patuloy ka magtuwa sa akin. Kaya pag sabi niyo sa friend mo, ako si BFF ko, ha? Huwag ka mag-alala na, BFF ko. Hindi ako nagbabago. Alam mo, pagkanin mo ako. Hindi mo joke. Because God is so powerful. God is very high, but God wants intimate, yung malalim na ugnayan sa kanyang mga anak. Amen. Ano po, when wala sa outline ko, when we got married, 1993, wala po akong pera. Kasi nagpastor po ako. Mula sa PDT 1991. Nagputin po lang pera-pera. Pero sabi ko, Lord, ikaw ang tatay ko. Ang tatay ko hindi niya kaya kong ipakasal. Ang tatay niya, ang wife ko, hindi siya pwedeng suporta sa kasal. Siyempre kami ang susunod ng ikaw, Lord, ikaw ang tatay ko, ikaw ang employer ko, ikaw ang boss ko, ikaw sumunod ang kasal ko. Diba? Pinangawa ko yun. Nakagas kami by that time ng 45,000 pesos. Saka yung magkano kaya ngayon. Yun ko'y galing kay Lord. Namanhingan kami June. Eko, huwag mo kayo mag-alala, tayo nga sa Davao roadside. Kami po ang bahala. Makas kung nagpagtapos ng mundo. Ano saan tayo po ang pera? Mayaman ang bus natin. Mayaman si God. Siya ang tatay ko. Diba, kultura ng Pilipino, sino sumasagot? Yung tatay ng groom. Diba? Lalaki. Puso ko sa amin nun, pag manghigan ka, sagot ng lalaki ang handa. Ngayon, sino na, di ba? Sino may pera? Eko, Lord, ikaw ang tatay ko. Ang tatay ko sa lupa ay walang kailan para sa tingnan. Ikaw ang sumagot ngayon. Ano kung nakakatuwa? Nagkasus po namin ng wala kami hawak.
Amen? Amen. Okay, sabi niya sa verse 3, verse 8 po tayo. Kung mananalangin ka sa akin, sabi niya kay Jeremias, tutugunin kita. Ulitin ko, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. May sinabi ito yung word na kung. Ibig sabihin ko noon, ang mga anak ng Diyos, pag hindi nanalangin, paano ka makaasa, ito tutugunin? Diba? If He will answer, where is the prayer? Diba? Kung walang tanong, walang sagot. Kung walang hinihiling, walang ibibigay. Diba? Sabi ng God, sinabi si Jeremias, mag-pray ka sa akin. Diba? At tutugunin kita. If God will tell you today, at this moment, mag-pray ka. Mag-pray mo ito at tutugunin kita. Anong ipag-pray mo? So ngayon, pwede mo ngayon isip, biglaan, kotse, bahay, lupa, stoplight, apo, t-shirt na? Sabi, kung nanalangin ka sa akin, sabi ni Yahweh, kay Jeremias, tutugunin kita, I will answer you. At ito po, itong katotohanan, that God is the one who is willing to answer all our prayers. Ang Diyos na sinampalatayanan ni Jeremias, at nadinig ko rin niya, ang Diyos din natin ngayon, na handang sumagot sa lahat ng aking prayers. Sino sa inyo siguro ba sa inyo ang nagkaroon na ng experience sa what? Tanong sila doon ang Lord ng kanyang prayer, di ba? Amen? At siguro patuloy sila sa kanyang mga panalangin. Okay, pero kung dalawang description nito, sana kayo makwento po ako. Hindi ako masabi sa mga bagay na academic, mag-lecture ba't ako kayo kung ang engineer ko kasi, hindi mo saan magaling sa English. Hindi naman sabihin sa mga comprehension, sa mga writing, di ba? Ang complete magaling. Hindi malahan. God will answer all our prayers. Until po, si Joshua, yung aking pangalang anak, sa ngayon ay almost 30 years old, sa po ay honeymoon baby po siya. Kaya, isang kami, 1993, November 27, tinanong siya, August 27, 1994, exactong 9 months. Walang labis, walang kulang. 9 months. Kung ano ka niya sabi kami, gano'n po siya. Exacto, 9 months. Ano po ba nangyari? Siya po ay lumaki na ang kanyang mga kalaro ay may mga kapatid. Sabi niya, Daddy, ba't wala akong kapatid? Sabi namin, sige, mag-pray ka. Kaya mula na siya po ay nagkaroon ng isip na mag-pray. Every night, nagpipray po ang aming pangayang anak. Pray siya ng pray and pray and pray. Kaya 3 years old pa lang siya. Pray na siya. Pray na pray. Kada gabi, hindi yan tumitigil, walang pati. Kami naman, kasi sabi namin, magkakaroon na second baby after 3 years. Ika-3 taon meron kaming anak na panibago. Tinanong namin yan. Yung pangalan namin kanan ng baby, sabihin talagang baby ka agad. Di madaling sundan. Paano po ba hindi kami nagkaroon ng anak? We tried our best, ginawa namin lahat ng kaming makakaya. Wala talaga. Lumipas at naging binatili na yung aking anak. Wala pa rin siyang kapatid. Siguro po kayo, no? 3 years old pa lang po, nag-pray na ako. At ngayon mag-13 na ako, wala pa akong kapatid. Siguro malamig na. Pero may son, panganay ko, pray pa rin na pray. Ito po maganda na yan. Kami ni Cristo today, wala na kaming control. Talaga gusto namin kami talaga. Gusto namin talaga. Wala talaga. Wala talaga. Kaya dumating po sa puntong isang gabi, habang natulog kami lahat,
At natulog si Joshua, biglang sa panaginip niya natin ng Lord sa kanya, Joshua, may kapatid ka na. Totoo ko ito, hindi ito biro, hindi ito kwento, hindi ko nabasa sa libro. Walang labis, walang ulang. Sabi ng Lord sa kanya, Joshua, may kapatid ka na. Bigla siyang gumigising at tumakbo sa aming kwarto. Dad, Ma, bakit? May kapatid na ako, sabi ng Lord. At kung kayo lang sabihin niyo, okay, di ba? Pero yung kuha, nagpa-check up ang wet ko. That week, sabi ito, positive. God is, talagang totoo si God. Hindi siya sinungaling, hindi siya nakakatulog. Meron siyang right time, but God talked to His Son in a dream. At hindi ito tsamba. Sa loob ng 10 taon na naghihintay siya, nanangis siya. Doon din sana, di ba? Hindi by human effort, but God's blessing. At sinabi pa mismo sa anak ko na may kapatid siya. Hindi tsamba talaga. Usually, God is talking to us. God will show to us that God is totoo. Siya ay totoo. Sabi, ako si Yahweh. Totoo ako. Hindi ako kwento-kwento. Hindi ako by means of nakasulat ng sa libro sa Bible. Kung totoo. Diba? Kasi mga nasisigad na sabi sa inyo, specifically, sabi ba? Amen? Amen. Meron pa. Okay, sa dream, kasi dream. Wala kami sakyan at ako mayroon po ang ministry. The ministry ay yung construction ministry. Kasi ako ay civil engineering ko. Tapos, naminis ko yung construction at gumagawa po ang mga simbahan. Kahit na nagawang simbahan, libre, walang bayad. Yan. Ang sagutan nila, pamasahe ko at pagkain, pag inagutan ko pangalilan. Walang bayad po talaga. Wala. Ang sinasabi ko lang, kung mayroon kong tira, kung tinanghuli ko pa, huli ng construction na tira pa, bilang ko love-it, okay lang. Pero kadalasan, walang love-it. Kasi minsan ang papalusimbahan, minsan kulang pa yung pera. Ubus ang pera. Pero sabi ko, Lord, may akong gagawin sa Cavite, sa Dasmariñas, Cavite. Wala akong kotse. Kailangan ko ng kotse. Pero kung ito, ipinenta ko siya, at ang pera ko lamang ay 30,000 pesos. 1996. Ano hindi na? Kasi 2,000. Kasi na yun. Tapos, Lord, kailangan ko ng sa kotse. Ano ba, sabi ng asawa na nag-iip siya, ang una natin sa kanya ay kulay puti. Mayroon ko specific na kulay. Sabi ko, sige. Nagsabi ako sa kapatid, kailangan ko ng kotse, ano nila, nag-pray ako, ito na ang pera ko, 30,000. Ano po, may isang Amerikano na Christian na missionary, Ayala, at sa puwi niya nakinig. At sabi niya, sell your car to pastor for 30,000. Alam ko, pinaharap ako. Kasi hindi ako kilala ng pastor, ng missionary. Kasi siya umuwi na ng Amerika. Ang kanyang pangalan ay Thomas. Ano po, pinaharap ko ako at nakita kami dalawa. At binenta niya sa akin ang kotse. Na nakinig siya, sabi na sa kanya, ibenta mo ang kotse mo kay pastor. Inalap yung sining pastor na yun. Ako yung pastor na yun. Nagkataon ko yung aming kapakiran, ay nagkatrabaho at yung kanyang boss ay kaibigan yung naghahanap ng pastor. Ano po ba? God is always attentive and active to answers, to answer our prayers. Amen? Amen. O, ito ba ang Diyos natin? Amen. Ito po ba? Amen. And He is willing to answer all our prayers. Handa po siya talaga at gagawin ko niya. Ganyan din
sa verse 3 sabi niya, kung nanalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at maliwaga na hindi mo pa nalalaman. Ang lima po, that God who wants to make His known all His promises. Pero po, gusto niya talaga na ipaalam ang kanyang mga pangako sa atin. Ito po yung isang kwento ulit. Okay na? Tulad nyo, ito kami, 1993. Ano po, ang hirap po mag-praise kung mga kapatiran po nandiyan sa may hagdanan po eh. Sala po ito. Nakaupo na po doon. Dahil sa mga sabi about 30s, sa bintana may maliit na pintuan. Doon siya sa labas na po. At narinig mo po nila. Yung sabi ko ngayon, nag-pray ako, Lord, hindi na po kami kasya. Bigyan mo kami ng lupa, lupa. Ano po? I opened the Bible and God, dinala po niya kami ko sa book of Obadiah. Sa Obadiah chapter 1 verse 21 sinabi niya, deliverers will go up to Mount Zion to govern the mountains of Esau, and the kingdom will be the Lord's. At ang sinabi doon, the deliverers will inherit a land. Sabi ko, Lord, totoo ba ito? That the deliverers, kami, ay magkakaroon ng property? Parang ito mo ba? And then, yun po, tapos na aming worship service, nagbihan mo siya, kayo, balikin tayo. Purulit kami. Hindi ko lang po yung purulit kami. Sabi ko, sinabi ng Lord sa kanyang salita, na mayroon pong ibibigay na lupa sa Santa Mesa New Life Alliance Church. Sabi ko, Lord, okay, totoo kaya yun. Kasi kung sinabi niya mismo sa kanyang salita, dito sa buong Bible, habang kayo nag-worship, at kung sinabi niya, ano po, lakas na, sige, labas po tayo. Hanapin natin din sa labas. Diba? Nakita namin yung lupang pinuntahan niya, yung Christmas party, nakasarado. Okay? Tapos dinumolis na old house. 216 square meter. Sabi ko, hanapin natin yung may-ari. Tinanag mo namin at namin ko, namin, ma'am, pwedeng rentahan kahit kalahati man lang ng lupa mo. Hindi pumayag. Sabi niya, ayoko, gusto ko buo. 5,500 by that time. Kaya putuloy kami na rin, ayaw niya ng kalahati. And nag-pray kami, oh Lord. And then, to cut in short, nabenta na po yun kasi hindi pa able ang church to buy the property. Mahal po siyang lupa doon. 2.5 million by that time. Wala kaming pera. Ang member po namin ay taga-parcel sa release doon sa para doon sa Ilog Pasig. Puro mga ganyan. Mas yanting na first and second year. Mga bagito pa lang. Wala kaming offering. Halos wala. Libre po kami. Ay, wala pong bayad. Kaya talaga ang hirap talaga. Ano po? Ang nangyari po? Nabila po siya. At pagka-full on, ang nangyari po ay inayos yung mga papeles. Sa atin din ibibigay na yung dokumento, nag-down na po yung buyer, papansya na po kami. At sabi ng buyer, ay hindi ko pwedeng kunin ito. Hindi maayos ang dokumento. May problema at mali ang ibinigay niyo lupa at title. Natulad sila. Anong ginawa po ng buyer? Hindi ko na bibili yan. Yung pala, Kristiyano ay sasamahan niya ng Citiland. Citiland sa Christian Company. Ano po? Sinangguban namin yun. So, sinabi mo Lord, we will inherit this stock. Inopera namin yung may-ari ng installment. After 6 years, tabi namin. At ang kano po ang alamos ang pera namin doon, wala po kaming 30,000 a month na offering. Palit na po talaga.
Alam po magkano po ang bayad namin every month is 50,000 pesos a month. Wala kaming ganoon. Kaya every time mag-ubayad kami, Lord, wala kaming pera, wala kaming pera. Every month po yan. At lagi nakaharap ako sa aking pastor. Kaya pag wala may pera na kami, pero nakabayad niya, masaya kami. Kaya pag wala kaming bayad, ang sabi na, wala kaming pera. Lord, baguhin mo ang puso na may-ari. Pag dati isa, o saan na? Isa 15,000, 20, pumapayag. Kaya dapat ng 5 years, naging 6 years, kasi nga, kulang kami ng bayan. From 2.5 million making sa 500, naging 3 million. Plus 200,000 interest pa. Kaya naging 3.2 million. In 6 years, nabayaran ko yun pa. Because God is always there to provide. Amen? Amen. He is faithful to His promises. Kasi I told Lord, ito ang katalan ko noon. Alam na kami sa iyo. Alam po, kami mga estudyante, mga young pro, kakatanaw, nag-build sila. Pero kaya kami, yes, you can, yung lakay na soft drinks, kung meron kayong 5, ilagay na doon, ihulog nyo. At dahil yung simbahan, pagpuno na. Ganun po talaga, sakrifiso. Sabi niya, ay, sa Koreano, hindi po sa Koreano po yung property nyo. Ang nabigyan ng Koreano is 5,000 pesos. Pero 3.2 something kagaling sa mga tulad po ninyo. Mga nanay, lolo, lola, mga estudyante, mga young professionals. At sila ay ginamit ng Panginoon para pambayaran ng lupa. Amen? Amen. Sabi ganoon, at ipapahay ko sa iyo ang mabaging dakila, mahiwaga, na hindi mo pa nalalaman. Hindi lang po siya, ipapaalam niya kanyang promises, but also, God, alam niya yung best para sa atin. Amen. Amen. Sino sa inyo naghahangad ng best? Sir, amen. Amen. Sabi niya ng God sa Jeremiah, mag-pray ka, I will answer you. And, take note, and, I will show you great and mighty things na hindi mo pa nakikita. Sa pagtutugunan ng Lord yung prayer niya, at hindi lang yun, kung may ipapahayag pa, ipapakita si Lord sa kanya, yung mga bagay na kamangha-mangha, mahiwaga, na hindi na kahit maliwanag, na hindi pa niya nalalaman. Totoo ba yun? Sino sa ito ang gusto malaman yung mga bagay niya ng Lord para bang magbibigla kayo? Para sa kayo, yan talaga. Balik tayo sa construction. Wala kaming pera. So Lord, wala kaming finances. At sabi ko, paano namin dito tayo? The year 2010 na po yun. Ano po, inibag namin yung hindi kaagad na wala kaming pera. Kung by faith, Lord, kasi ikaw nagbigay ng property. Sinugun mo ito. Meron kami niya tawag eh. Kung ibinigay mo ang property, hindi mo ipagkakait ang pagkayo ng building. Amen? Amen. Ano po ba? Tinibok namin. At it was specific prayer. Ako po isang engineer. Sabi ko, wala akong pera. At gusto ko mabili, ay yung matitigas na bakal. At ang pwede lang yun, nagbibenta na yung mga natura, yung mga junk shop na mayroong pumunti sa bakal. Ayun po, sabi namin sa parenting, Lord, ikaw magbigay ng bakal sa junk shop na matitigas at mura. Specific. Ano po, mayroong bagong dumating na member at sa po ay may nanay na namimili na mga junk at mga excess. Na namin sa bidding sa tinatay extension ng LRT1 from Monumento to Traffic sa Muñoz. At lahat ng tirang 16 mm na bakal na may tigas na ginamit sa LRT sa buong naman. At binita na napakamurang talaga. You know, God answers everything. God answered our prayer specific on the people namin. Ano mo niya kami? Simulan yung bilin na wala kaming pera sa ano po ba? At natapos po siya after 2 years. It is the building.
God is faithful. Amen? Amen. Ipapagitan niya ang kanyang promise. At namangha kami, Lord. Yun ang babayad ng monthly, ibinipan niya. Yung po tayo ng simbahan. Patuloy po, ito po. Nagkakayo po ko ng building. By that time, almost 20 churches, mission house, ang nagayo ko na it's free. Because ang aking filosofiya, ang aking faith, Lord, bahay mo yan, Lord, simbahan mo yan, hindi po ng Koreano, hindi ng mga Pilipino, hindi ng mga foreigner, iyan ay iyong Panginoon. And I'm willing to help them mag-invest ako sa iyo, Panginoon. Kaya tinayin namin na maraming simbahan kung saan-saan. And then, oh Lord, kung kami, ito yung time pa, tayo mo ang simbahan. Ano po ba, sa lahat ng kanilang simbahan, ang pinakamahal na simbahan na tayo po ang simbahan. Ito na ito. Maraming ginagamit. The word was at about 7 to 10 million pesos. Ang natin. God is faithful. God is willing to reveal His plans. God is willing to provide everything. Just believe. Totoo po siya. Totoo po yun. Hindi po isang kwento naman. Hindi ito pinag-aral namin sa Bible School. Ito'y totoo. At kumikilos sa mga pagmamahan sa Amen. May problema pa kayo? Totoo po siya natin. And also, the God who makes surprises. Oh, sige pa na mag-surprise. Di ba? Amen? Amen. Another testimony. So, isang puno pa ito ako. When may youngest son, yung bunso ko po si John, okay, ay nag-aaral. At sabi na sa ako, ayoko mag-aaral sa saan? Sa public. Ngayon, alam yan. Gusto ko, private. Sabi ko lang ako. Allowance ko dun eh, 2,000. Amang, masa ko nag-design, wala kami. Kaya lang po ba? Kaya lang po ba? Every time na mag-provide po ka ng tuition fee, ano mangyayari? May nagdala gift sa akin ng 30,000 pesos. At ibabay ko sa private school. Sa MCDS ko nag-aaral na ako. Manila Christian Day School sa First Square. Nasabihin mo patungo, hindi mako. Nabil mako. God is faithful to provide. Kung nag-aaral ko yun. Aking pangaray at yung puso ko. Yung puso ko naman, ano sa karal? Yan din sa private school, Christian school. Ito po maganda. Nung natapos ko si Jonah Elementary, nag-apply ko siya sa PUP, sa Laboratory High School. Sino yung naglabay ng ko? Sa labay po ay konti na itong pinukuha. At may exam. Ang dami-dami nung exam ko yung aking anak. Ang dami-daming pila. Walang siguro, about 700 to 1,000 na estudyante kumuha ng para ng high school. At anak ko po ay siyempre, estudyante lang. Hindi masyadong sipag mo para ang lalaki gano'n. No? Pero tayo lang. Ano po nangyari po? Sabi ko, Lord, okay po, sa merong ang pagpangay Lord, ipasa mo ang aking anak. Bakit? Una, kapag siya pumagsak, marami kaming member na tila-PUP na professor. Sabihin, ay, maraming member yan. Nakalusot dyan. Di ko ma, inilakad dyan. Kasi kakaunti lang, 120 lang ang kukunin sa almost 1,000. Sabi ko, Lord, hindi dapat na pumasa ng anak ko. Kasi baka kung ano sabihin nila, gawin mo sa top 10. Diba? Ito, makinig pa yun, ha? Ikaw, Lord, nag-ibang kay Lord, gawin mo siyang top 10, Lord, para hindi po naman matimisan. Nasabi namin na nilakad namin siya. Kasi hindi pa ako bayad para magpasok. 20,000 pesos. At meron ganda niya, Pastor, ako bahala, bigyan akong bayan. Hindi. Bisa Pastor. Ang telefon sa PUP po, sa chip ng mga department doon. All of that doon sila. And then,
At ayoko na humingi ng tulong sa akin. Gusto ko ikaw, Lord, tutulong sa akin. Ay po, ginawa ko sa anak ko, read ka, ganyan, simple review, 1 hour, sa akin 2 hours, kung sinisipag-sipag siya. Eko, Lord, ipasa mo anak ko, at nila pumasa, kasi pasabihin nila kayo tirakan. Top 10. Lumabas kong resulta. Anak ka lang po, hindi sa top 10. Alam mo, ano siya? Top 1. Yes. Nakalis kayo. Ikaw talaga. Sabi ng isang kid doon, sinilip niya, Pastor, congrats, bakit? Top 1 po, anak mo. Kaya isang yan, siya ang tama. After exam, sabi na ako, God, magyan ko dalawa. Ano sabi? Di ko niniwala. Yan alam niya mali niya. Iba niya alam mali sa inyo. Yun yung, kasi sila sa agad, the first airline, sabi niya, Japan, Philippines pala. So, natabak ko sa isa. Ibig sabihin ng God is always there to make surprises. Sabi niyo, ipakita ko sa inyo ang mga bagay na kamangha-mangha at may mga bagay na hindi pa nakikita. So sabi ko, Lord, salamat po. Sarap ng damdamin. Kapag si Lord ay tumutungan sa iyo at hindi lang tumutungan bagos yung pinaka-best na pinibigay sa iyo, ibibigay niya. You want best kay God? All of you. Amen? Because it is true God. Kung siyempre, dalawa kayo pray, meron ko sa kanya, yung dalawa, siyempre, isa lang, na? Yung, si isa, may mas best pa. Amen? Amen. So, may joke lang yun. Pang ano, that God is faithful to fulfill all His promises. Kami nang, totoo ang Diyos sa kanyang salita at sa kanyang mga pangako. Ito po, isang kwento ulit. Totoo ang Diyos sa kanyang mga salita at sa kanyang mga pangako. Nagkaroon na po ako, ngayon po ay 1 year medit na po siya. 2000 isa po yung anak, normal delivery po. At sa po ay nakainom, nakakain na kanyang dumi. Sa tiyan. Nadili lang po ng 1 day, naroon siya na may mami niya, at nakainom po siya ng dumi. In short, nagkaroon siya ng meningitis. Nung una, sabi ng doktor doon sa hospital, okay na. Injection siya ng parang gamot. 1 week. Inabi na, okay na. Nung dinalik sabi ng doktor, okay na siya, okay na siya. But after a week, nawala siya ng daan kumain. Na-dehydrate po siya. At sabi na, lahat ito na ito. Then ang hospital si Tuvia, kasi na hospital. Dinami sa St. Luke's. Doon po, hindi na po St. Luke's. Pagpasok pa lang, tinaskagad siya. Sabi ng mga ito, huwag nyo nang ilabas ang baby. Narapin na po siya. Tinas po siya lahat-lahat. And then sabi ng doktor, magiging na yung tama ng bakterya sa brain niya. At dumating sa punto yung baby po ay bumawaba na yung heartbeat niya. O wala na yung kanyang heartbeat. Nawawala na yung pintig ng kanyang puso. Anong nararamdaman nyo? Ang baby nyo ganun. At sabi ng mga doktor, nagkaroon sila conference, sabi ng mga conference, before sila lang sabi ng yung kanilang decision. Sabi ng doktor, mga doktor, magtawag na po kayo ng pare para i-bless yung baby bago man siyang kunin ni Lord. Sabi ng anak ko, pwede po yung tatay ko, pastor po siya. O sige. At sabi ng last viewing na habang buhay pa siya, bilis, papuntin ang lahat ng mag-anak. Kaya yung mga mag-anak ng manugang ko, tatay niya, nanay niya, mga kapatid niya, mga lahat, nagpunta doon sa hospital St. Luke's at huling viewing na. At isa-isa silang pumipila para makita yung baby before sa pauwi ng ginagawa. At sabi ko sa kanila naman ng milagro, wala nang pagkasa yung baby. Kasi ang kanyang binukay. Nag-hospital. Ayun po, bilang isang lolo na mayroong isang anak na nagdalamhati, dama kong dalamhati na aking anak. And then I went, doon ako sa church, sabi ko, Lord, dito ako muli. Please, huwag mamuna sa amin ako.
Umiyak ko sa Panginoon. Please, buhayin mo ang aking ako. Hindi ko sinabi sa aking asawa na nandun na yung space ng aking ako. Hindi na lang. Sabi niya, ika coach tayo. Hindi ko pa rin mo try. Anong yung sad ka na kaya pumunta doon, baka mapagkat kami, something, di ba? Kaya nag-action po kami pumunta doon. Kasi namin doon talaga. Yung mga kamag-anong mga babae na palungkot na nagdadala mga tayo, parang umiiyak sila. Nagdating ko ito dito, Lord, mausap ko sa akin. Kaya, sabi ng kapatid ng anak ko, John, umiiyak sila. Hindi alam ko na namin na. Sabi ko, John, sabi ko, ang Diyos ay gagawa itinos sa kaligtaan natin sa buhay ng Dubia. At nagkaroon kami ng message kami sa mga please pray for Dubia. Kahit ano na huling prayer na ito sa kanya, wala na. Pababa na yung kanyang heartbeat. At nagkaroon ng heartbeat talagang marana. At ito parang gusto nang tanggalin mga para ako kasi nakakasal sa doon. Kaya sabi ko, yes, hindi, kaya lang. Ano po nangyari? Kami ang unang pumunta ko para mag-pray. Pumasok kami mag-pray. Ano po nag-pray po siya, sabi ng aking asawa, siya kanilip ng asawa ko mag-pray kami. Pagkapati sa aming mga lalaki, dumi ng baby at tumingin sa amin. And then, iba na siya. Tapos, malis ako, ikaw, Lord, ikaw po ang may-ari ng bilang yan, ikaw ang bigyan ng buhay. Kaya mong gawin kung kukunin mo kung Lord, pagalingin ko siya, buhay ko siya. Ano po nangyari? After 1 hour, pumunit yung doktor at siya po siya, sabi niya, buhay na po. Kaya kung nakakasal siya, God is powerful. Kamangha-mangha, mahiwatong bagay gagawin ng Lord sa nagmamahal sa kanya. Hindi ako magaling mag-pray, hindi ako magaling, pero napakagaling mo, Panginoon. Totoo siya, totoo ang Diyos natin. Kaya wala nang aalis sa mulahan. Pag mulis pa kayo, aalisin yung totoo. Pag gusto mo nagtili po tayo kayo, pag siya'y totoong Diyos, kalis at mo. Amen? Nag-iyan na. Mabubuhay pa, kasi kalis ang power. Hindi ka ng langit at lupa. May problema ulit. St. Luke's. 2.7 million. 7 million. Sa Panginoon kung ano 2.7 million. So sabihin nyo, iba, mahirap. Sana tinungan na lang ka. Diba? Sabi ko, ako meron akong kami yung prinsipyo namin. Kung isang step ay binigyan ng Lord, di pagkakita ng second step, na parang nasan man yung faithfulness, di po ba, amen? If God gave us one step of His faithfulness, there's another step that we will pwede tayong tumayo doon. Ito, Lord, ikaw ang sasagot ng aming pong pampayat. Ayun, meron po sa DSWD, 250K, meron po mga kapatiran, no? Ano po ba, malaki na po namin. Kasi sa kapatiran po ay ninakadya sa kilala niya. Ay walang problema kasi wala po yung head doon ng DSWD. Yung tagal-tagal pa bakit. Ano po? Pagdating niya, pinig mo ang kakad, dito, yun yung release kakad. Pero yung po ba yung mga kapatiran, may nung nagpahiram ng 300K. Tapos, iba po sabi lang, Pasto, dito lang kami. May pera kami, itong card, dalhin nyo sa set na. So, ang dami po nag-offer po niya sa simbahan. We can pay them. Pero sabi ko doon, hindi po dapat yun, ikaw po ang magsasway. Ang card po doon. Amen? Ano po nangyari ito? Saturday night, 1.5 pa yung bayarin namin kasi yung other, nasagot na. May mga donate, may mga fundraising, yung about 1.2 million, 1.5 na.
Ano po, sabi ko sa wife ko, sa anak ko, don't worry, God will provide. Hindi siya din ito totoo. Morning worship, ano kami yung kasama, nag-worship kami kay Lord. Eh mga kapatiran doon na yung mga karnina. Pastor, sabihin nyo lang, kasi tamahan labas, dapat babayaran yung remaining. Ano po nangyari? Ito talaga napakailan po yun. Yung mga nurse at mga nandoon sa hospital na nakawitness ng miracle ni Lord, sabi niya, ito yung miracle baby. At ayun po ba, yung mga Kristiyano doon ng mga nurse, sila ang gumawa at mga doktor, yung kailang mga professional team nila, binabaki na, nag-recompute. Ano po magkano binayaran namin nung nilalabas na? From 1.8 something million? 18,000. Amen. God is faithful. Amen. God is good. Sabi ko, Lord, sabi ko. Pinagalitan niyo isa, ba't kasi, yung sinacrifice ng isa, yung 6,000 a day na kanyang bill sa kanyang lugar sa nito, ano ko ba, ginawang 2,000? Kasi mga iba pa ng mga urologist, mga doktor, kung dito sila na, sila mismo, kung Lord, ikaw wala, gagawa sa puso ng mga taong nakalista na nababayaran po namin, binayaran na po ng Lord. Kaya God is faithful. Amen? Amen. Ano po? Kung si God ay faithful kay Jeremiah, si God ay faithful sa amin, God is faithful to everyone of us. Amen. Totoo ang Diyos. Hindi po siya yung pagpigyan na palit na nag-wish. Totoo, God will answer our prayer. Marami pa. Pwede pa ba? Pwede pa po, Pastor. Pababalik ko lang ang kwento. Ito ko ba akong kwento? Pero ba, sana lang. Dahil po sa tayo pa ng mga video, bago pa lang akong pastor at bago pa lang akong Kristiyano, ang aking desire is to have my own campsite. Kasi lagi ko nila sa kabila, sila na yung napindil. Laki ako sa camp. And then because of that, I want to have yung kayo ng campsite. Siyempre, pastor, hindi ganun kalaki ang finances. Kung Lord, gusto ko, the age ko ng 50, meron ko akong farmland. Lord, nagtrabaho sa iyo, alam mo naman yan, hindi ako nag-ipon, hindi ako nag-desire, but my desire, I know that you will fulfill it. Kasi ang desire ko po ay para sa kanyang gawain din. Ito yung maganda yun. Pag mangarap kayo, mag-pray kayo, isama niyo si Lord, huwag niyo sarilingin. No? Ay kung Lord, it is for your glory, for the ministry, kayo po ng campsite, farming campsite. Ano po ba? Meron pong lote sa Biden, sa Hinando, lapit sa Taritay, sa malapit sa yun. Ano po ba na binibenta po yun nung muna na at maraming buyer? Sabi ko, Lord, kung ano sa kanyang ibibigyan mo, after a year, tinarot ko, ikaw, iyan natin han, yung namin bangin. Binibenta na 200,000, 2,500 square meter. Sige, ito ang gusto kong lupa. Wala akong pera doon. Pero di po, God is faithful, ibinigay ko sa amin ang message ko. Yung binabayad ng mga kulit nila, nakabuo ng almost 200,000 plus, yun ang hindi namin. Hindi na kami ng nagpunta natin property sa may Paulil Alfonso, Cavite. And then sabi ko, Lord, pero kailangan ko pa ng lote. Pero pa yung binibenta almost 2,000 pa. Pero may bayad na. Ang bayad ko rin yung anak ng may-ari ng lupa. At nung kaya kami ng kubo-kubo doon, nandun yung mga anak para bilihin ko yung lupa na flat. Ano po sabi ko, Lord, nalulungkot ako. Bibili na ko yung lupa.
Ako yung second prayer kasi, Lord, kung talong mo ito, hindi ito mawawala. Ibibigay mo sa amin. Mapunta na siya sa attorney para magpirmahan ng ilusin. Pagkaraan ko ng ilang oras, lahat sila, yung kapatid, dumating sila. Pastor, bakit? Ikaw daw ang bibili ng property. Talaga po. Di ba magbabayaran na kayo? Magpirmahan na. Nung habang nagbabayaran, magpirmahan, hindi nagkasundo sila magkakapatid. At dahil doon, pinuntahan ako, Pastor, ikaw na ang bibili. Ano? Ito ako sa dapat. Di ba? Amen? Umaga, babayaran na. Tangkali, hindi pa na sila. Magkakatuloy yan. Kaya kung salamat po. That is good news. Meron po hindi magandang news. Di bakit? Wala po pamili ng $1 million. Wala ka ng problema ko. Wala akong pera talaga, wala. Pero sabi, sinagun mo ako, Lord, eh. Therefore, isang step hindi mo sa akin, hindi nabili. Therefore, nandun ako sa isang step na. Therefore, you will give me another step. Step of faith that you are God. Who will provide? Kung mo sa bahay. Handmade good business. At mayroon tayo struggle, mayroon tayo problema. Wala tayo lumaya. Meron kaming bag na lahat mga lagbit namin, hindi namin ginagastos. Inahulog yun. May 500, may 1,000. Ano po nangyari sa mga sa ako, sige. Binuksan niya yung nangyari. Kasi case, pinilang niya na napag-uusan ng 800,000 plus. Hindi namin expected yun. Hindi lang pa. Almost 700,000 pa, di po ba? May problema pa. Sabi ng kapatid, Pastor, sagot ko yung 200 square meter para sa church. O di ba? Kaya kami simbahan nun. Nagbigay siya ng 125,000 para doon. Kalahating may gano'n problema po. Lord, ano po ba tumawag sa akin ang ipag ko na single na ngayon yung mag-50+ na. Kuya, i-withdraw ko ang kalahating milyon para bilhin mo yun at bahala ka na ibalik sa akin kung kailan mo. God is faithful. Binayaran tayo namin in cash. God is faithful. Take note, araw lang ang binilang. Ang sarap po, no? Hindi kami ang nangyayang. Sila ang lumapit para payaranin kami at take note, walang interest. At si Lord po ang bahala po. God is faithful. Ang kailangan ko natin is makita tayo ng Lord na laging nasa Kanya. Nananangin sa Kanya. Nabiling siya si Jeremias, nasa kulungan siya. Ang bayan sila may struggle. Pero sila ay si Jeremias ay nanatiling tapat sa Kanya. At dahil pa ipapatiwala yung bugay sa Panginoon. Ang dahil mo sabihin, Lord, ikaw ang magtutubay ng lahat namin Panginoon. May mga pangarap ba sa buhay? Take note, hindi lahat ng pangarap natin ay ibibigay ng Lord. Okay? Si God mismo kami nun. Pray and call to me, I will answer you. I will show you. Ano pa punta niya? Yung mga best na magagaling sa kanya, kaling kay Lord. Hindi kaling kay Jeremiah. Hindi yung best sa alam ni Jeremiah. Hindi yung great things na alam ni Jeremiah. Ang ipapakita Lord ay yung great na alam niya para sa Israelites at para kay Jeremiah. Kaya, tandaan niyo po, if you will come and call to God and believe that God is true God, He will answer the prayer and He will show you great and mighty things that we do not. God is true God. God is powerful God. Hindi dahil sa pusang pastor, hindi po. Dahil
ang blessing niya ay para sa lahat. Amen? Kahit na kayo ay simple may bahay, be faithful kay God. Huwag niyo hayaan na ang Panginoon niyo ay papunta kung saan-saan. Ibigay niyo sa Panginoon ang inyong buhay. Ibigay niyo sa Panginoon yung pananampalataya. Ibigay niyo sa ang lahat sa buhay ninyo. At hindi kayo nang hihinala. At ipakikita sa inyo ang mga bagay na namang-hamon ka. At hindi kaya ng paliwanag. God is powerful God and faithful God. Amen. 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 Ang ating ang ngayon, number one, the God who initiates communication and conversation. Yes, the powerful God. The God who wants intimacy with Him. The God who answers all our prayers. The God who wants to make known His promises. The God who knows what is best. The God who makes surprises. And the God who is faithful to fulfill all His promises. Dapat ang ating Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you because you are so faithful. Salamat sa pag-amin kong Diyos na sinampalatayanan na ito totoo. Hindi isang picture, hindi isang haka-haka. Hindi totoo ang Diyos na aming sinampalatayanan. Ikaw ay mangungusap sa amin. Ikaw ay tutugon sa aming panalangin. Detalyado, Panginoon. At nilang inihanda ang best para sa amin. Help us always to be in your presence. Help us always na maging faithful kami sa pagsunod sa iyo, sa aming pananampalataya. Occupy mo po ang aming pusamaan bilang sa simbahan, Panginoon. God, you blessing and palidadali yung simbahan ko because you are faithful, God. At sa pamilya ko namin, sa buhay ko namin, ikaw rin ay faithful God and powerful God. Ipapakilala mo sa amin kung sino ka at ipapamalas mo ito, Panginoon. Help us to become faithful. Help us to love you, Panginoon. Help us to serve you. Help us always na manangan sa iyo sa mga bagay na problema ko namin. Marami namin tayo sa buhay. Ngunit ito kay Diyos sa amin. Panginoon, palakasin mo ang pananampalataya. Nangusap pa sa amin natin. Ikalagi po natin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang problema, Pastor, puro absent yung may birthday. Pag-try na lang po natin. Yung cake nandito, sila wala. Lahat po tayo, sino talaga gustong maranasan ng totoong Diyos sa buhay? Sino talaga sabihin na, Lord, I want to experience yung pag-inilidad mo sa akin. Panginoon, bakit ang problema? Marami kong kailangan. Marami kong kailangan. Pero gusto ko, Lord, na ikaw ang manguna sa mga ito. Hindi pa huli ang lahat. God is always there. Ano po ang Diyos ay hindi kumarangit pa ipadama kung sino siya sa atin. Yan ang gusto-gusto niya para nasa natin sa birthday mo po ngayon, hindi. Ay may plano at may gift sa iyo. Pray ka na. Kung just pray for my birthday. Hallelujah. Pray ka na. Heavenly Father, we thank you for our brothers and sisters na nagiliwang ka ng karawan ng kanilang mga anniversary, Panginoon. Lord, I pray that you bless them, O God. Alam ko namin, Panginoon, na nandiyan ka, nagmamantag sa ila, nagbabantay. Alam niyo po ang kanilang ups and downs, Panginoon. Alam niyo po ang kanilang naranasan ngayon. Kaya Lord, inabilit ko namin sila sa iyo. Touch them, O God. Bless them, Panginoon. Help me to experience that you are God, who really cares for them, Panginoon. Kaya Diyos, pati naman mo na po sa nila, O God. Sila mo na sa tahanan, so sila naroon, continue to bless them, in the name of Jesus. Not only them, but also their family, their work, Panginoon, sa mga future. I-bless mo po sila, Panginoon God. May your Holy Spirit, kung siya mo take control na ng mga buhay, Panginoon. And right now, God, nakakalit po sila sa iyong harapan.
And we want you, God. We want your hand to touch them, God. We want your Holy Spirit, God. Na sa maranasan mo nila, tuloy sa buhay. Lord, I pray that you to help them. Na makita nila ang totoong Diyos, maranasan nila ang Diyos na ikaw, Panginoon, na hindi nagbabagutan. Every one of them ay may mga problema, Panginoon. Every one of them ay may naranasan. Every one of them ay may pangarap sa buhay iba. At minsan sila may sumusuko na, Panginoon. At Lord, salamat po at meron kami Diyos na buhay at totoo, makapangyarihan. Diyos ni Abraham, Diyos ni David, Diyos ni Jeremias, Panginoon. At Diyos pa rin namin ngayon, Panginoon. O Lord, I pray, O God, that we continue to bless them, O God. So may makaramdaman, Lord, I pray to build them, O God, in the name of Jesus Christ. Palakasin po sila, Panginoon, at katumang na, O God. Lord, so I pray that may mga problema, hindi ko ang problem solver, O God. Ikaw ang might counselor, Panginoon. Ikaw kung patuloy ko sa Lord, God. I pray that yung mga walang trabaho, Lord, ikaw po, kaya kung napitan po yung walang trabaho, God. Lord, I pray po, Panginoon, na mayroon po problema, personal part, and right now, God, deal with them, O God. Speak to them, O God, and word of God, O God. Makita po nila, Panginoon, ikaw po pag-asa, ikaw po ang may kapangyarihan para sa dalhin sa bang Panginoon ng tagumpay, O God. In the name of Jesus Christ, with the power of the Spirit, I pray that you bless them right now, God. Lord, sila po ginawala po sila. They are praying right now, Panginoon. Every day mayroon po mga panalangin. Lord, reveal unto them your will, O God, and bless them, O God, in the name of Jesus. Open their eyes, O God. Open their faith, O God. May the Spirit na ipatuloy ng manangan sa iyo, Panginoon. At kumilis ka sa iyo, God. In the name of the Lord Jesus Christ. And right now, Father God, and this a blessing that comes from you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At ang sabihin natin. Amen. Salamat po sa napakagandang mensahe, Pastor Tomas. Pagpapalin natin ang ating Panginoon dahil sa kabutihan niya sa ating buhay. Hindi ka magbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag mo, binunugot mo ako. Ako'y walang tako, ikaw kasama ko. Jesus, ikaw lamang. Yes, Lord. Pangyarihan mong talay, buhay ay lumaya. Kagalingan ay nakamtan, buhay ay sumila. Dapat lang napapurihan ka, pasasalamat ay sasampay bigwilan. Gusto ko'y nanarapin sa kanal mong pag-ibig. Yakap mo'y walang maliw, nagdaramang bawat saglit. Hindi mapapagpapalit
Jesus, ikaw lamang. Minsan pa. Jesus, ikaw lamang. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Ay, yung may mga may birthday ba? Makantahan pa? Ay, syempre. Wala sila dito. Kantahan? O sige, kantahan natin. O sige, proxy na lang si Jansen para kay Alan. Wala, sino may birthday ng January? Wala. Wala, puro absent. Wala talaga. Ano yan? O sige, kantahan na lang natin. Hindi yata. Happy birthday po sa may mga birthday ng January. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon Jesus. Yung asawa ko pa. Happy birthday. Asan? Ako, proxy na lang ako. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang gabi sa iyong kaarawan. Maligayang, maligayang, maligayang gabi. Ayan, happy birthday po sa lahat. Matagal pa yung birthday ko. Dahil sa wala sila, kakainin natin yung cake nila. Ayan, sayang wala kayo dito. Kakainin namin yung cake. Ayan, see you po sa susunod na linggo. First Sunday po yun, meron po tayong Lord's Supper. Kainin natin si Pastor ng cake.